Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino Grade 4. Quarter 2, Aralin 2. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa akdang informatibo at tayutay na asonansya. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Narito ang mga kasanayan at layunin. Una, nauunawaan ang paglalahad muli ng tekstong informatibo tulad ng talambuhay. A. Natutukoy ang kahulugan ng talambuhay. B. Naibibigay ang mahahalagang impormasyon sa binasang talambuhay. C. Napaghahambing ang dalawang uri ng talambuhay. D. Naisusulat muli ang mahahalagang impormasyon sa binasang talambuhay. Ikalawa, natutukoy ang tayutay o assonance sa pagbibigay ng sariling pangungusap. A. Natutukoy ang pagkakaiba ng tayutay na asonansya sa iba pang uri ng tayutay bilang balik-aral. B. Nasusuri ang mga tayutay na asonansya sa mga halimbawa. C. Nakapagbibigay ng sariling halimbawa ng mga tayutay na asonansya. Narito ang mga nilalaman. Una, akdang informatibo, talambuhay. Ikalawa, kaugnay na paksa, tayutay na asonansya. Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Sagutin ang mga sumusunod. Una, ang anekdota ay isang uri ng akdang. Ang sagot ay nagsasalaysay. Ikalawa, ito ay elemento ng anekdota na sa kanya umiikot ang kwento. Ito ay tinatawag na tauhan. Ikatlo, elemento ito ng anekdota na naglalarawan kung saan naganap ang kwento. Ito ay tinatawag na tagpuan. Ikaapat, dagdag pang elemento ng anekdota na nagsasalaysay ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ito ay tinatawag na banghay. Ikalima, may apat na kayarian ang pangalan. Ang payak ay pangalang binubuo ng isang salitang ugat. At ang may lapi naman ay pangalang binubuo ng salitang ugat at isa o higit pang panlapi. Ika-6, ang tambalang kayarian ng pangalan ay pinagsama o kombinasyon ng dalawang salita at panghuli ay inuulit na salitang inuulit ng buo o bahagi. Ika-7, ano ang kaibahan ng tayutay na asonansya sa tayutay na resonansya? Ang sagot, ang asonansya ay nakatuon sa tiyak na pag-uulit ng mga tunog ng patinig, habang ang resonansya ay mas malawak na konsepto ng tunog.
Magbigay ng halimbawa. Ano ang kaibahan ng tayutay na asonansya sa tayutay na aliterasyon? Asonansya, pag-uulit ng tunog ng patinig sa loob ng isang pangungusap o parirala. Halimbawa, ang hangin ay malamig, malamlam ang gabi. Ang tunog na A ay inuulit. Samantalang ang aliterasyon naman ay pag-uulit ng tunog ng katinig sa unahan ng mga salita sa isang pangungusap o parirala. Halimbawa, si Sally ay sumasayaw sa sala. Ang tunog na S ay inuulit. Ano naman ang pagkakaiba ng dalawa? Ang asonansya ay pag-uulit ng tunog ng patinig, A, E, I, O, U. Samantalang ang aliterasyon naman ay pag-uulit ng tunog ng katinig. Halimbawa, B, K, S. Dumako na tayo sa gulong ng isip. Basahin ang anekdota ni Jose Rizal tungkol sa kaniyang tsinelas. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong sa gabay ng guro. Naaalala ko noong kami nakasakay sa bangka nang humalagpos ang isa kong tsinelas. Ang tsinelas ang ginagamit namin sa pagpasok sa paaralan at ginagamit sa mga lakaran. Tiningnan ako ng bangkero nang kinuha ko ang isa ko pang tsinelas at dali-dali kong itinapon sa dagat. Kasabay ang dasal na mahabol sana nito ang kapares na tsinelas. Mabilis itong inanod sa tubig kaya hindi ko na nahabol. Nalungkot ako dahil naisip kong magagalit sa akin ang aking ina dahil sa pagkawala ng aking tsinelas. Bakit mo itinapon ang isa mo pang tsinelas? Tanong sa akin ng kasamahan ko sa bangka. Isang tsinelas ang nawala sa akin at walang silbi sa makakakita. Ang isang tsinelas na nasa akin ay wala ring silbi sa akin. Kung sino man ang makakakuha ng pares ng tsinelas ay magagamit niya ito sa kanyang paglakad. Narito ang gabay na mga tanong. Una, paano sinimulan ang kwento? Ang sagot, sinimulan ang kwento nang sila ay nakasakay sa bangka at nahulog ang isa sa mga tsinelas ni Jose Rizal sa tubig. Ikalawa, isalaysay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Narito ang sagot. A. Nakasakay sila sa bangka nang nahulog ang isa sa mga tsinelas ni Rizal. B. Kinuha ni Rizal ang natitirang tsinelas at itinapon ito sa dagat. C. Nagdasal siya na sana ay mahabol ng itinapon niyang tsinelas ang naunang nahulog. D. Nalungkot siya dahil naisip niyang magagalit ang kanyang ina. E. Tinanong siya ng kasama niya kung bakit niya itinapon ang natitira niya pang tsinelas. At F. Ipinaliwanag ni Rizal na walang silbi ang iisang tsinelas sa makakakita, ngunit kung pares ang makita ay magagamit ito.
Ikatlo, ano ang naging wakas ng anekdota? Ang sagot, ang wakas ng anekdota ay ang pagpapaliwanag ni Jose Rizal na mas may silbi ang dalawang tsinelas na magkasama para sa makakakita, kaya't itinapon niya ang natitira niyang tsinelas. Ikaapat, ano ang naging reaksyon ni Jose Rizal nang humalagpos ang isa niyang tsinelas? Ang sagot, sa una, nalungkot si Jose Rizal dahil naisip niyang magagalit ang kanyang ina. Ngunit napag-isip-isip niya na mas makabubuti kung itatapon na rin ang isa niyang tsinelas upang ang makakakuha ng pares ay magagamit ito. Ikalima, anong aral ang napulot mo sa anekdota? Ang aral mula sa anekdota ay ang pagiging praktikal at mapagbigay. Sa halip na itago ang isang walang silbing bagay, mas mabuting ibahagi ito sa iba para magamit at mapakinabangan. Paglinang sa kahalagahan ng pagkatuto sa aralin, karambolang titik, ibigay ang mga mahahalagang salita kaugnay ng talampuhay. Una, isang uri ng akdang impormatibo na naglalahad ng mahahalagang tala tungkol sa buhay ng isang tao o ng sarili. Ang sagot ay talambuhay. Ikalawa, ito ay isang uri ng talambuhay na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa sarili. Ang sagot ay sanaysay. Ikatlo, ito ay isang uri ng talambuhay na naglalaman ng impormasyon tungkol sa ibang tao. Ang sagot ay biografiya. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Karambolang salita, bago talakayin ang tampok na paksa tungkol sa talambuhay, unawain muna ang mga salitang ginamit sa teksto. Piliin ang wastong salita sa Filipino sa mga karambolang salita. Bilugan ang salita na tumutugma sa nakasaad sa mga initimang salita sa pangungusap. Una, medicine, doktor, doktora. Si Fe Del Mundo ay nag-aral ng kursong medisina o may kinalaman sa paggagamot. Ikalawa, pediatrician, pediatrics, pediatrician. Nagpakadalubhasa siya sa paggagamot sa mga bata. Ikatlo, attorney, lawyer, abogado. Anak siya ng kilalang abogado na si Bernardo Del Mundo. Ikaapat, award, honor, parangal. Marami ang iginawad sa kanya dahil sa kanyang kadalubhasaan sa larangan ng medisina. Dumako na tayo sa ating unang paksa. Ito ay tungkol sa
Akdang informatibo, talambuhay. Narito ang mga tanong para sa ating unang paksa. May nabasa ka na bang talambuhay ng ibang tao? Kung ikaw ang magsusulat ng iyong talambuhay, ano ang mahahalagang impormasyong ang dapat mong isulat? Ngayon naman, paglinang ng konsepto, pagbasa ng talambuhay. Basahin natin ang isang talambuhay tungkol sa Super Pinay. Kilalanin natin siya. Alam mo ba kung sino ang kauna-unahang Asyana at Pilipinang nakatapos ng medisina sa Harvard University? Siya ay walang iba kundi si Dr. Fe Del Mundo. Isinilang siyang noong Nobyembre 27, 1911 sa Intramuros, Maynila. Siya ay isa sa mga 8 anak ni Bernardo Del Mundo na isang kilalang abogado sa Marinduque at ni Paz Villanueva. Narito ang mahahalagang impormasyon ng kanyang buhay. Edukasyon. Nag-aral siya ng medisina sa Philippine College of Medicine sa Universidad ng Pilipinas o UP at nagtapos ng may karangalan noong 1933. Pagkatapos nito, siya ay nakakuha ng scholarship na ibinigay ni Pangulong Manuel Quezon at nagpatuloy ng pag-aaral sa Harvard University sa Estados Unidos. Ito ang unang pagkakataon na isang Pilipino ang nakapagtapos sa Harvard Medical School. Natapos niya ang masterado sa bakterolohiya sa Boston University habang nagsasanay siya sa Harvard Medical School at Massachusetts Institute of Technology. Naging tanyag si Dr. Fe Del Mundo dahil sa kanyang mga tagumpay sa larangan ng medisina at pag-aaral ng kalusugan. Pagsisilbi sa komunidad. Siya ay naging tagapagtatag ng Children's Medical Center sa Quezon City noong 1957. Ang ospital na ito ay naging sentro ng pag-aaral ng pediatrician at pangangalaga sa kalusugan ng mga bata. Dahil sa kanyang mga kontribusyon sa kalusugan ng mga bata, kinalala siya bilang ina ng pediatrician sa Pilipinas. Pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, siya ay naging unang Pilipinong babae na kinilala ng Philippine General Hospital bilang punong residente. Isa siyang katuwang sa pag-aaral ng mga simpleng paraan ng pangangalaga sa kalusugan sa mga komunidad. Nagboluntaryo siyang gamutin ang mga nasalanta ng digmaan, lalo na ang mga bata. Sumanib siya sa International Red Cross noong 1941 pagbalik niya mula sa Amerika bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Siya ay nakaimbento rin ng incubator na yari sa kawayan na hindi na kailangan ng kuryente upang magamit. Dinisenyo niya ito upang magamit sa mga pamayanang wala pang elektrisidad. Narito ang kanyang mga karangalan. Sa loob ng kanyang mahabang karera, tinanggap ni Dr. Fe Del Mundo ang iba't ibang mga parangal, kabilang ang Ramon Magsaysay Award for Public Service noong 1977,
Iginawa din sa kanya ang pambansang alagad ng sining para sa pediatrician at pambansang siyentista noong 1980. Noong 2010, pinarangalan siya ng Order of Lacandula bilang bayani. Pinarangalan naman siya ng Grand Collar of the Order of the Golden Heart Award noong 2011. Patunay ito ng tatak ng pagiging Super Pinay. Inialay niya ang kanyang buong buhay sa panggagamot at pagtulong lalo na sa mga kababayan niyang may sakit. Ang buhay ni Dr. Fe Del Mundo ay nagpakita ng kanyang malalim na pagmamahal sa medisina at sa kapakanan ng mga bata. Ang paniniwala niya sa buhay ay, kung ano ang ibigay mo sa mundo, ang pinakamagandang bagay na mayroon ka, ay asahan mong babalik sa iyo ang magandang bagay dito sa mundo. Siya ay naging inspirasyon para sa maraming Pilipino at nag-iwan ng makabuluhang marka sa larangan ng kalusugan. May 100 taong gulang siya noong 2011, bagamat hindi niya ito naipagdiwang sapagkat ipinagluksa ang kanyang pagyao noong Agosto 6, 2011 at inihimlay siya sa libingan ng mga bayani. Pinatnubayang pagsasanay. Batay sa binasang talambuhay, ipasagot sa mga mag-aaral ang sumusunod sa pamamagitan ng pagbuo ng character profile. Gawin ito sa iyong kwaderno. Maagang buhay. Kaarawan, ika-27 ng Nobyembre taong 1911. Lugar ng kapanganakan, Intramuros, Manila. Pamilya, anak ni na Bernardo Del Mundo, isang abogado, at Paz Villanueva. Edukasyon, medisina. Nagtapos ng medisina sa Philippine College of Medicine, Universidad ng Pilipinas noong 1933. Harvard University, unang Pilipino na nakatapos sa Harvard Medical School. Nagpatuloy sa masterado sa bakterolohiya sa Boston University. Pagsisilbi sa komunidad. Children's Medical Center. Itinatag ito noong 1957 sa Quezon City. Naging sentro ng pag-aaral ng pediatrician at pangangalaga sa kalusugan ng mga bata. Ikalawang digmaang pandaigdig, naging punong residente ng Philippine General Hospital at nagboluntaryo upang gamutin ang mga nasalanta ng digmaan. Sumali sa International Red Cross noong 1941. Para naman sa inobasyon, nakaimbento ng incubator na yari sa kawayan na hindi nangangailangan ng kuryente. Mga karangalan, Ramon Magsaysay Award for Public Service noong 1977. Ikalawa, Pambansang Alagad ng Sining para sa Pediatrician at Pambansang Siyentista noong 1980. Ikatlo, Order of Lacandula bilang bayani noong 2010. Ikaapat, Grand Collar of the Order of the Golden Heart Award noong 2011. Narito naman ang kanyang paniniwala at inspirasyon. Una, paniniwala. Kung ano ang ibigay mo sa mundo, ang pinakamagandang bagay na mayroon ka,
ay asahan mong babalik sa iyo ang magandang bagay dito sa mundo. Ang kanyang inspirasyon, siya ay naging inspirasyon para sa maraming Pilipino, lalo na sa larangan ng kalusugan. Huling taon at pamana. Naging 100 taong gulang noong 2011, ngunit hindi na ipagdiwang ang kanyang kaarawan dahil sa kanyang pagyao noong ika-6 ng Agosto 2011. Inihimlay sa libingan ng mga bayani. Para naman sa ating konklusyon, si Dr. Fe Del Mundo ay isang simbolo ng katatagan, dedikasyon at pagmamahal sa kapwa. Ang kanyang mga kontribusyon sa medisina at pangangalaga ng mga bata ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Paglalapat at pag-uugnay. Taklo buo. Bumuo ng 5 mag-aaral sa bawat pangkat. Pumili ng leader sa bawat pangkat. Maghahanda ang guro ng mga tanong na nakasulat sa bawat karton na hugis taklobo upang makabuo ng isang komposisyon ng talambuhay. Pipili lamang ng isang talambuhay ang bawat miyembro at narito ang mga tanong na nakasaad sa taklo buo. Sasagutin ito sa pamamagitan ng pagsulat ng talata. Buong pangalan, petsa ng kapanganakan, pangalan ng mga magulang, pangalan ng mga kapatid kung mayroon, paboritong gawin, paboritong pagkain, paniniwala sa buhay, pinakamasayang karanasan o naranasan, pinakamalungkot o pinakanahirapang naranasan, at aral na nais ibahagi bilang mag-aaral. Dumako na tayo sa ating ikalawang paksa tungkol sa tayutay na asonans. Tayutay na asonansya. Ang tayutay na asonansya ay ang pag-uulit ng tunog ng mga patinig sa loob ng mga salita. Narito ang mga halimbawa. Una, napakabagal mo namang maglakad, tila isang pagong. Ang tunog ng patinig na a at o ay inuulit sa mga salitang maglakad, pagong, at namang. Ikalawa, ulan sa bubungan. Ang tunog ng patinig na u ay makikita sa mga salitang ulan at bubungan. Ikatlo, ang huling hiling ng may hinaing ay humalinghing. Ang tunog ng patinig na i at a ay inuulit sa mga salitang huling, hiling, hinaing at humalinghing. Ika-4, buwan-buwan, hulugan mo kami ng 100. Ang tunog ng patinig na u ay makikita sa salitang buwan at hulugan. Ika-5, ang Wi-Fi ay buhay. Ang tunog ng patinig na ay inuulit sa salitang Wi-Fi at buhay. Narito ang ilan pang mga halimbawa. Una, mahirap sumaya ang taong may sala. Ikalawa,
lahat wagi walang lugi. Ikatlo, ang pakpak ng uwak ay lumagpak. Ikaapat, ang puting ibon ay lumilipad. Ikalima, kapag may isinuksok, may madudukot. Tandaan, pansinin ang mga nakadiin, ang sulat sa bawat salita. Ito ay mga tunog patinig na nauulit sa bawat salita. Ito ay tinatawag na tayutay na asonansya. Iba ito sa tayutay na consonants sapagkat ito ay pag-uulit ng mga katinig ngunit sa huling bahagi. Halimbawa, kahapon, ngayon, tunay na buhay, langhap sarap. Sa makatuwid, ito ay tulad ng tayutay na aliterasyon. Ang tayutay na aliterasyon ay pag-uulit ng mga tunog katinig sa unang bahagi ng salita. Halimbawa nito ay pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Mura na, masarap pa, at marumi ba? Ang tayutay na asonansya ay nakatutulong sa pagpapaganda ng mga pahayag at paglikha ng ritmo sa mga tula o akda. Sa mga halimbawang ibinigay, makikita ang paggamit ng mga salitang may magkakaparehong tunog na patinig, na nagdadala ng mas malalim na kahulugan at damdamin sa mga pahayag. Sagutin ang mga tanong na nakasaad at isulat sa patlang ang iyong sagot. Una, madali mo bang naintindihan ang bawat pangungusap? At bakit? Ikalawa, ano ang napansin mo sa mga pangungusap? Ikatlo, ano ang tawag mo sa mga ginamit na salita? Pinatnubayang pagsasanay, taklob, buka. Tumawag ng mag-aaral upang bumunot ng papel kung saan nakasulat ang pangungusap. Nakataklob ang papel at kailangang bukahin upang basahin ito sa harap ng klase. Ipatukoy sa mag-aaral kung ang mga ginamit na tayutay na asonansya sa binasang pangungusap. Una, siya ay naging inspirasyon sa mga Pilipino. Ikalawa, si Dr. Del Mundo ay nag-iwan ng makasaysayang marka sa larangan ng kalusugan. Ikatlo, sa kanyang galing, madaming gantimpala ang nakamit. Ikaapat, ayon kay Dr. Del Mundo, kung anong ibigay mo sa mundo, ibabalik niya sa iyo. Ikalima, tinagurian siyang ina ng pediatrician sa larangan ng medisina. Paglalapat at pag-uugnay, dayad, humanap ng kapareha, bilugan ang mga tayutay, asonans sa mga saknong ng tula, pagkatapos sumulat ng dalawang saknong ng tula. Una, sa pag-aaral kami magkasama, nag-aambag lagi ng kaalaman. Ang guro'y gabay sa bawat hakbang.
Sa ilalim ng silid, kami lumalago. Ikalawa, magkaibigan, kami magkakasama. Walang iwanan sa hirap at ginhawa. Sa kwentuhay, kami naglalakbay. Sa mundo ng pangarap, kami magkasundo. Narito ang mga kasagutan. Tuklas isip. Isulat ang mahahalagang konseptong natutuhan sa talambuhay. Gawing gabay ang simula ng titik sa bawat kahon. Ang talambuhay ay galing sa mga salitang tala at buhay. Ito rin ay naglalaman ng mahahalagang impormasyon tulad ng pangalan at kaalaman. Pagtataya at pagninilay. Buuin ang talata. Basahin muli ang talambuhay ni Dr. Fe Del Mundo. Punan ang mga tanong at ito ay magiging gabay ng mag-aaral sa pagsulat ng kanilang sariling talambuhay sa susunod na klase. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!